Hello everyone! First, we would like to introduce ourselves. My name is JP Balaraba together with my buddy Shinalin Manson. So, we will discussing or reporting the Malaysian policing system, the history, and ranks, logos, and departments. So, let's discuss yung brief history naman ng Malaysia, no, kung paano nila na-establish yung police force nila and kung saan nagsimula yung pinaka police force up until now to the present. And first is yung pre-colonial beginnings or yung pinaka old age nila or yung pinaka pinagmulan. Before 1807, policing was not a separate job but a responsibility of the local chief, the Temenggung, during the Malacca Sultanate. Yung Malacca Sultanate kasi, ito yung golden age ng Malaysia. Meaning, ito yung high achievement, kumbaga kasagsagan. And, pinangungunahan siya ng ngayon, headed by the local chief, yung the Temenggung. Meaning, siya yung pinaka-head, sino yung pinaka nag-enforce ng law, ng security, or ng maintain, siya yung nagpinaka-maintain ng peace and order ng kanilang country. Siya yung pinaka-responsible, no, to administrate the policing nila sa country nila. And siya din yung chief of police, nagiging chief of police siya, nagiging judge, nagiging chief commander. Kumbaga, nasa kanya lahat ng command nung araw. Yun yung pinagbasihan nila ng policing. So the second is yung the start of organized policing nila. This is the very important date because ito yung pinaka-modern and structured police department nila was created by the British in Penang in 1807. So ito yung pinaka-importante kasi ito is yung pinaka-birthday ng organized police nila, na-establish yung organized police nila. Kumbaga, ito na yung hindi na sila naka-align or hindi na align pa rin naman, but hindi na sila nakasentro lang sa isang tao. Kumbaga, hindi na iisang tao yung nagpapaikot ng kanilang policing. Kumbaga na build na yun ng every small but by the every small region, no. Kumbaga nagkaroon na ng mga police organized yung mga every small region. Kagaya ng Strait Settlement Police in Penang and Federated Malay States, established din yan. Yung mga organized policing. And Federated Malay States, yan din, na-establish din yan nung start ng organized policing nila. Then, pangatlo is yung centralized information. After World War II, the various state police force were merged into one central organization across the peninsula. So, meaning, ito na yung kumbaga nagsentro na yung policing system nila. Baga parang in every small region nga, every region is merong police groups, no? Ay, sa start of organization pala yon. Then dito sa centralized police is in every small region. Kumbaga yung sinabi ko kanina, yung Strait Settlement Police sa Penang, sa bilang naman is yung Federated Malay. Kumbaga nag-merge sila into one police force. Kumbaga nagsama-sama na sila dito para ma-establish nila yung centralized police force nila. Then in 1958 naman, the King honored the forces by granting the special title Royal. Kumbaga nabigyan sila ng title ng Royal because sa pagiging loyal nila and the importance of the country. Then sa pangapat is yung dito na na-establish yung Royal Malaysia Police. When Royal Malaysian was formed in 1963, the Central Police Force absorbed the force from Sabah and Sarawak, officially becoming the Royal Malaysian Police.
So, eto na talaga pinaka centralize yung pinaka country nila kasi naging bigger na sila. Kumbaga yung police force ng Sabah and Sarawak is inabsorb na nila and naging isa na sila. Kumbaga yun na yung tawag sa kanila na Royal Malaysian Police. So let's talk about naman yung Royal Malaysia Police or yung RMP, known in Malay as Police Diraja Malaysia, is the national and federal police force in Malaysia. So, ito yung nagme-maintain ng peace and order and security and enforce ng law. Kung ngayalin tulad natin, yung sa atin, sa Pinas, may PNP tayo, Philippine National Police, which is sila nag-enforce ng law sa country natin. Sa Malaysia naman is meron tayong Royal Malaysia Police. So, most in Malaysia, ang tawag sa nila, most people is PDRM. So, remember the word royal, no? Kaya nga naging royal siya is given by the king, no? As an honor sa mga police. So, yung headquarters naman nila is called Bukit Aman and is located right in the capital city, Kuala Lumpur. So, kumbaga sa atin, sa PNP, meron tayong Krame, yung pinaka headquarters. Sa kanila naman is yung Bukit Aman. Then, leadership naman, headed by the Inspector General of Police or IGP. Ito yung pinaka highest form ng rango nila. Kumbaga, siya yung nag-administer or absolute commander, syempre. Kumbaga sa PNP sa atin, sa Pilipinas, meron tayong Police General. Sa kanila is Inspector General of Police or IGP. And the Malaysian policing system is defined by a centralized structure. Sinabi kanina na centralized na sila. Kumbaga, nag-iisang report na lang sa isang centralized command under the Police Act 1967 and overseen by the Ministry of Home Affairs. So, meaning, yung Malaysian policing system is pinapalo nila yung rules ng Police Act 1967. Ito yung kagaya sa Pilipinas, meron tayong RA 6975. Sa kanila is meron silang Police Act 1967. And motto nila is Police dan masyarakat berpisah tiada, meaning police and community will not separate. So, ito sinasabi nila, no, na yung mission daw nila ng mga police is not work closely is work closely with the community. So, meaning hindi daw magsasucceed yung kanilang police organization kung walang support ng mga community. So, the next topic is we will discuss by my buddy, Shinalin Monson. Thank you. At ngayon naman po, dumako po tayo sa mga departments na naka-align po sa Royal Malaysian Police. So, first one po ay ang Management Department na kung saan sila mismo ang namumuno, nangunguna, nangangalaga po sa buong kapulisan ng Royal Malaysian Police. Pangalawa naman po ay ang Logistic Department na kung saan sa kanila po nanggagaling lahat ng mga pangangailangan po ng Royal Malaysian Police. Katulad na lamang po ng mga vehicles, mga salary, sa uniform, yan po sa kanila po yon. Third naman po ay ang Criminal Investigation Division na kung saan dito na po isinasagawa po yung mga pag-iimbestiga, pag-aaresto ng mga hard crimes katulad po ng mga murder, homicides, at petty crimes. Ito po yung mga halimbawa ay city ordinances, mga jaywalking po. At kasama rin po na inimbestigahan rin po nila ay yung mga gamblings. Yan. Fourth naman po ay ang Narcotics Criminal Investigation na kung saan dito ang tungkulin po nila ay puksain at mapigilan, mabawasan po ang mga tao na gumagamit po ng mga illegal na droga.
Panglima naman po yung Internal Security and Public Order Department na kung saan dito nagmumula po yung mga law, mga ordinance na kailangan po nilang ipatupad sa public po, tulad na lamang po sa mga traffic enforcers, yung bawal tumawid, jaywalking, yan. At panghuli naman po ay ang commercial crimes na kung saan dito, again, iniimbestiga rin po dito yung mga committing ng mga white-collar crimes, katulad po ng mga yung mga nagnanakaw po ng identity. Ito po ay yung mga hindi kinakailangan ng mga physical na gawain, pero through internet, naggawa po sila ng mga peking identity o kinukuha po nila yung mga information ng iba para po makapagnakaw. At ito po ang logo ng Royal Malaysian Police o ang tinatawag na Police Diraha Malaysia. So makikita po din sa taas ng crown ang sun and moon na sumisimbolo po sa relihiyon ng Malaysia, which is Islam po. Sa right side naman po na nakasulat na Arabic sa crown na ang ibig sabihin po ay Allah Almighty. Sa kaliwa naman po ay ibig sabihin ay Muhammad Messenger. Yung makikita po ninyo sa bilog na yan na parang dahon, ang tawag po dyan ay paddy and rice na sumisimbolo po sa natural prosperity sa ilalim po ng pamumuno ng Police Diraha Malaysia. At yung sword na parang nakakross, ang tawag po dyan ay Chris and Ilang Sword na ang ibig sabihin po ay sumisimbolo sa kabayanihan ng mga tribo noon na nakipaglaban po noong unang panahon. At ang tiger head naman po ay sumisimbolo sa strength, courage, and spirit po ng mga Royal Malaysian Police. At dumako po tayo sa rank ng Royal Malaysian Police. Sa highest rank po, ang tawag po sa kanila ay Inspector General Police, na sa Pilipinas po ang tawag ay Chief of PNP. Sa lowest rank naman po, ang tawag po sa kanila ay Constable, at kalimitan po silang walang badge o ranking na nakadikit po sa braso. Magkakaroon lang po sila ng ranking kapag po sila ay naging Lance Corporal, na sa Pilipinas po ang tawag ay patrolman. At ang age requirements na tinatanggap po sa kanila ay mula 21 to 50 years old. And this is the end of presentations about the policing of Malaysia. Thank you.